Paano kung sabihin ko sa inyo na ang yung lugar sa mundo ay hindi ang nag-aapoy na Sahara Desert, kundi isang kontinente na 78% nababalutan ng yelo? Tila ba isang malaking kabalintunaan, hindi ba? Maligayang pagdating sa mundo ng Antarctica, ang pinakamisteryoso, pinakamalamig, at pinakahindi pa natutuklasang kontinente sa ating planeta. Ngayon, samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa nagyayelong mundong ito at ilalahad namin ang 20 na kamamanghang katotohanan na magpapabago sa inyong pananaw sa mapanang mundo. Malalaman ninyo ang mga bagay na tila gawa-gawa lang ng isang science fiction writer, pero sa katunayan ay tunay na siyentipikong realidad. Humanda kayo dahil pagkatapos ng videong ito, hindi na mananatiling puting guhit lang sa globo ang Antarctica para sa inyo. Bago tayo sumisid sa mga misteryo nito, magbalik tanaw muna tayo sa kasaysayan. Ang Antarctica, ang huling kontinenteng natuklasan ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, inaakala na ng mga mandaragat na mayroong malaking lupain sa timog. Ngunit noong taong 1820 lamang ito nasilayan sa unang pagkakataon. Mula noon, ang kontinenteng ito ay naging simbolo ng hamon para sa mga mananaliksik at siyentipiko. Ngunit ang pinakanakamamangha sa kasaysayan nito ay kung paano nagpasya ang mundo sa kapalaran nito. Noong 1959, nilagdaan ng 12 bansa ang Antarctic Treaty na nagpahayag na ang buong kontinente ay isang scientific reserve, malaya sa anumang gawaing militar at territorial claims. Ito ay isang natatanging halimbawa ng pandaigdigang pagtutulungan na nagpabago sa disyerto ng yelo upang maging isang dambuhalang outdoor laboratory, tagapagtaguyod ng mga sikreto ng nakaraan at hinaharap ng ating planeta. Simulan natin sa fact number 1, nababagbag sa lahat ng ating inaakala. Ang Antarctica ang pinakamalaking disyerto sa buong mundo. Oo, tama ang dinig mo. Kapag iniisip natin ang disyerto, ang pumapasok sa isip natin ay buhangin at matinding init. Ngunit sa scientific definition, ang disyerto ay isang lugar na may napakababa o halos walang pag-ulan. Sa ilang bahagi ng Antarctica, lalo na sa tinatawag na dry valleys or mga tuyong lambak, wala pang bumagsak na ulan or niebe sa loob ng halos 2 milyong taon. Ang average annual precipitation sa buong kontinente ay nasa 166 millimeters lang. Mas mababa pa ito kumpara sa karamihan ng mga mainit na disyerto. Ang hangin dito ay napakalamig at napakatuyo, kaya ang moisture ay nagyayelo lang at hindi makababa bilang ulan o niebe. Kaya naman, bagamat ang kontinenteng ito ay mayroong halos 70%, 70% ng lahat ng fresh water sa mundo, ang tubig na ito ay nakakulong sa makapal na yelo. Dahil dito, ang lupa mismo sa ilalim ng yelo ay mas tuyo pa kaysa sa anumang lugar sa planeta. Ngayon, isipin ninyo ang ganitong tanawin. Mula sa isang naglalakihang puting glacier, umaagos ang isang agos ng tubig na kulay dugong pula. Hindi ito eksena mula sa isang horror movie, kundi isang tunay na natural na pangyayari na tinatawag na blood falls o talon ng dugo. Matatagpuan ang kakaibang fenomenong ito sa McMurdo Dry Valleys. Sa loob ng mahabang panahon, hindi maintindihan ng mga siyentista ang pinagmulan nito. Sa simula, inakala nilang ang kulay ay dulot ng pulang algae o lumot. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakamangha pa. Humigit kumulang 2 milyong taon na ang nakalipas, isang maliit na maalat na lawa ang nakulong sa ilalim ng Taylor Glacier. Ang tubig sa lawa na ito ay sobrang yaman sa iron or bakal.
Dahil ganap na hiwalay sa atmosfera, hindi nagkaroon ng kontak ang tubig na ito sa oxygen o oksiheno. Kapag nakahanap ito ng bitak sa yelo at kumawala palabas, ang iron sa loob nito ay agad na nag-oxidize. Ibig sabihin, nagkakaroon ng kalawang. Ito ang nagbibigay sa agos ng nakakatakot na kulay dugong pula. Ito ay isang natatanging bintana sa sinaunang mundo na nagpapakita kung paanong ang buhay ay maaaring umiral sa matitinding kalagayan, gaya na lamang sa planetang Mars. May nakatagong buong mundo sa ilalim ng libu-libong kilometro ng yelo sa Antarctica. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mahigit 400 lawa na nasa ilalim ng yelo or subglacial lakes. Ang pinakatanyag at pinakamalaki sa mga ito ay ang Lake Vostok na matatagpuan halos 4 na kilometro ang lalim sa ilalim ng yelo. Maihahambing ang laki nito sa Lake Ontario. Ang lawa na ito ay naihiwalay sa labas ng mundo sa loob ng hindi bababa sa 15 milyong taon. Isipin ninyo ang isang ecosystem na nabuo sa pusikit na dilim sa ilalim ng matinding presyon at walang anumang koneksyon sa atmosfera. Nang maabot ng mga siyentipikong Ruso ang ibabaw ng lawa matapos ang ilang dekadang pagbobor, nakita nila sa mga sample ng tubig ang mga kakaibang forma ng microbial life. Ang DNA ng mga ito ay hindi tumutugma sa anumang organismo na kasalukuyang kilala sa daigdig. Ang mga lawa na ito ay masasabing tunay na time capsules. Maaari nilang ibunyag sa atin kung anong uri ng buhay mayroon sa ating planeta milyon-milyong taon na ang nakalipas. Nakakagulat man, pero ang kontinenteng ito na hitig sa yelo ay dati palang nababalutan ng malalagong tropical forest. Milyong taon na ang nakalipas, noong panahon pa ng mga dinosaur, ang Antarctica ay bahagi ng supercontinent na tinatawag na Gondwana. Mas nakaposisyon ito noon sa hilaga, kung saan mas mainit at mas mamasamasa ang klima. Maraming ebidensya ang natagpuan ng mga siyentista, gaya ng mga fossil ng mga puno, pako at maging ng mga dinosaur. Noong taong 2020, habang pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang mga sample mula sa sediment sa ilalim ng dagat, nakita nila ang mga perpektong na preserbang ugat, pollen at spore ng mga halaman na tumubo roon mga 70 milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang average na taunang temperatura sa Antarctica noong panahong iyon ay umabot sa humigit kumulang 12 degrees Celsius. So, ang pagtuklas na ito ay lubos na nagpapabago sa ating pagkakaintindi sa kasaysayan ng planeta at nagpapatunay kung gaano katindi ang pagbabago ng klima sa paglipas ng panahon. Walang time zones sa Antarctica. Pakinggan man itong kakatwa, pero logical naman. Lahat kasi ng meridian lines na siyang nagdedetermina ng oras sa iba't ibang parte ng planeta ay nagtatagpo sa iisang punto lang sa South Pole. Kaya, sa teknikal na aspeto, maaari mong tawirin ang lahat ng 24 na time zone sa isang hakbang lang. Pero sa praktika, magdudulot ito ng malaking kalituhan para sa mga siyentistang nagtatrabaho sa maraming research station. Kaya naman, ang bawat istasyon ay sumusunod sa oras ng bansang sumusuporta sa kanila. Halimbawa, ang Istasyon ng Amerika, ang Amundsen Scott na nasa mismong South Pole, ay gumagamit ng oras ng New Zealand. Ito ay dahil doon nanggagaling ang lahat ng supply nila. Samantala, ang istasyon naman ng Russia, ang Vostok, ay gumagamit ng oras ng Moscow. Kaya, kung lumipat ka mula sa isang istasyon patungo sa isa pa,
Posibleng kailangan mong i-adjust ang orasan mo ng 12 oras, pauna man o paatras. Kung ikukumpara sa Arctic, kung saan matatagpuan ang mga polar bear, wala ni isa sa kanila ang naninirahan sa Antarctica. Sa usapin ng ebolusyon, ganap na nakabukod at magkahiwalay ang pag-unlad ng dalawang polong ito. Ang mga polar bear ay nakatira sa Northern Hemisphere, sa Arctic, at kailanman ay hindi tumawid ang kanilang tirahan sa timog. Ang pangunahing mga mandaragit sa Antarctica ay mas maliit. Ito ay ang mga leopard seal at orca or killer whale na nangangaso sa tubig. Pero sa lupa, ang mga penguin ang naghahari. Sila nga talaga ang mga katutubong residente ng kontinenteng ito. Mayroong ilang species ng penguin ang matatagpuan sa Antarctica at sa mga karatig pulo nito, kabilang na ang pinakamalalaki, ang emperor penguin. Kaya kung makakita ka man ng larawan kung saan naglalaro ang isang polar bear at isang penguin, tandaan mo, ito ay gawa-gawa lamang. Sa totoong buhay, imposibleng mangyari ang ganoong pagkikita. Ang Antarctica, ang pinakamahangin na kontinente sa mundo. Pero hindi lang ito basta-basta malakas na hangin. Dito umiihip ang tinatawag na katabatic or drainage winds. Nagmumula ang mga ito kapag ang malamig at makapal na hangin sa tuktok ng malaking bahagi ng yelo, ice sheet, ay nagsisimulang dumaloy pababa, patungo sa baybayin dahil sa puwersa ng grabidad. Habang bumibilis sa mga nakayelong dalisdis, umaabot sa bilis ng bagyo ang mga hangin na ito. Ang record na bilis ng hangin na naitala sa Antarctica ay umaabot sa 320 kilometro bawat oras. 320 kilometro siya. Mas mabilis pa ito kaysa sa bilis ng maraming sasakyang pangkarera. Ang mabuhay at magtrabaho sa ganitong kalagayan ay isang tunay na pagsubok. Ang mga istasyon ay itinayo sa matataas na sway, stilts, para hindi matabunan ng yelo at karaniwan naglalagay sila ng leers, mga espesyal na lubid o kable sa pagitan ng mga gusali. Ginagamit ito ng mga tao para makakilos tuwing may matinding purga, snowstorm o blizzard upang maiwasan nilang tangayin ng malakas na hangin. Sa kontinente ng yelo, mayroon pa ring mga aktibong bulkan. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Bulkang Erebus. Ito ang pinakatimog na aktibong bulkan sa buong mundo. Umaabot sa halos 3,800 metro ang taas nito. Ang nagpapatunay sa pagiging kakaiba ng Erebus ay matatagpuan sa bunganga, crater, nito ang isa sa iilang permanenteng lawa ng lava sa mundo. Ang lava sa loob nito ay patuloy na kumukulo at umaalpas. Bukod pa rito, nagbubuga ang bulkan ng maliliit na kristal na kumikinang sa araw. Ang mga kristal na ito ay lumilikha ng kakaibang epekto, tila mga alikabok ng diamante. Ngunit hindi lang si Erebus ang meron. Sa ilalim ng makapal na yelo sa kanlurang Antarctica, nakatago ang isang hanay ng bulkan na binubuo ng 138 bulkan. Karamihan sa mga ito ay dormant o tulog. Ngunit, kung sakaling magising kahit pa ilan lang sa mga bulkang ito, magdudulot ito ng matinding pagkatunaw ng yelo at tiyak na mapaminsalang pagtaas ng antas ng karagatan sa buong mundo. Ang Antarctica ang may pinakamakapal na takip ng yelo sa buong planeta. Sa karaniwan, ang kapal ng yelo ay umaabot sa halos 2.2 kilometro. Pero sa ilang bahagi, sumisipa ito sa hindi kapani-paniwalang 4.8 kilometro. Pag-isipan nyo lang ang laki ng numerong iyan. Kung itatayo mo ang Ostankino Television Tower at patungan mo pa ito ng 8
iba pang katulad na tore, mas magiging mababa pa rin ang kabuuang taas nila kaysa sa kapal ng yelo sa bahaging iyon. Ang dambuhalang kalasag na ito ng yelo ay nagtataglay ng humigit kumulang 70%, 90% ng lahat ng yelo sa planeta at mga 70%, 70% ng lahat ng fresh water tabang sa mundo. Kung sakaling matunaw ang lahat ng yelong ito, ang level ng karagatan sa buong mundo ay tataas ng humigit kumulang 60 metro. Ito ay lulubog sa mga baybaying lungsod sa buong mundo kasama na ang St. Petersburg, Amsterdam at New York. Sa Antarctica, gaya ng nabanggit ko, may tinatawag tayong dry valleys, isang natatanging lugar kung saan halos wala kang makikitang yelo o nyebe. Sinasabing ang mga lambak na ito ang lugar sa daigdig na may pinakamaraming pagkakahawig sa Mars. Ang sobrang lakas ng katabatic winds dito na bumabagyo sa bilis na lampas 300 kilometro kada oras ang siyang nagpapasingaw sa lahat ng moisture. Kaya hindi nakakapitan ng yelo at nyebe ang lupa. Ang kalagayan dito ay napakagrabe. Sobrang lamig, tindi ng pagkatuyo, at maalat na lupa. Kaya naman, halos kamukhang kamukha na nito ang kondisyon sa pulang planeta. Dahil dito, aktibong ginagamit ng NASA ang dry valleys bilang testing ground para sa kanilang mga Mars rovers at iba pang kagamitan bago pa man ipadala ang mga ito sa kalawakan. Bukod pa rito, nakakatulong din ang pag-aaral sa mga extremophiles o mga mikroorganismo na nakakahanap pa rin ng paraan para mabuhay sa matitinding kondisyon ng mga lambak na ito. Sa pamamagitan nito, mas naiintindihan ng mga siyentista kung anong klasing buhay ang maaari nating matuklasan balang araw sa Mars. Sa ilalim ng napakakapal na yelo ng silangang Antarctica, nakatago ang isa sa pinakamalalaking misteryo ng kontinente, ang Gamburtsev Mountains. Ito ay isang malawak na kabundukan na halos kasing laki ng European Alps. Ang mga taluktok nito ay umaabot sa taas na 3,000 metro at ang kabuuan nitong haba ay nasa 1,200 kilometro. Ngunit ang nakakamangha rito, ang buong kabundukan ay lubos na nakabaon sa ilalim ng yelo na umaabot sa 4 kilometro ang kapal. Kaya't tinagurian silang mga bundok multo o ghost mountains dahil wala pa ni isa ang nakakakita sa kanila ng personal. Natuklasan ng mga ito nang hindi sinasadya ng isang Soviet Antarctic Expedition noong taong 1958 sa pamamagitan ng seismic o pag-aaral sa pagyanig ng lupa. Hanggang ngayon, mainit pa ring pinagdedebatehan ang pinagmulan ng kabundukang ito. Matatagpuan sila sa sentro ng isang napakatandang continental shield o kalasag ng lupa, isang lugar kung saan hindi dapat matatagpuan ang mga bundok. Isa itong malaking heolohikal na palaisipan o geological paradox na kailangan pang bigyang kasagutan ng mga siyentista. Kung plano mong magtrabaho sa Antarctica sa isang liblib na research station habang taglamig, kailangan mong sumailalim sa matinding medical screening at isa sa mga mandatoryong requirement, lalo na para sa mga Australian Polar Explorer, ay ang pagpapatanggal ng appendix at wisdom teeth kahit pa ang mga ito ay totally healthy. Simple lang ang dahilan. Kapag taglamig, sa panahon ng polar night, ang mga istasyon ay tuluyang nawawalan ng koneksyon sa labas ng mundo. Imposible ang medical evacuation, ang matinding atake ng appendicitis o ang pamamaga ng wisdom tooth sa ganoong sitwasyon ay maaaring maging sanhi ng kamatayan dahil napakadelikado ang magsagawa ng komplikadong operasyon ng walang specialized equipment at walang siruhano. May naitala pang kaso noong taong 1961 kung saan ang isang Soviet na doktor na si Leonid Rogozov
ay siya mismo ang nagtanggal ng sarili niyang appendix sa Novolazarevskaya Station. Upang maiwasan ang ganitong mga ekstremong sitwasyon, napagdesisyonan nilang kumilos ng una o gawin ang tinatawag na preemptive action. Ang Antarctica ang itinuturing na pinakamahusay na lugar sa daigdig upang makahanap ng mga meteorite at mayroon itong dalawang pangunahing dahilan. Una, napakadaling makita ang maitim na meteorite laban sa puting background ng yelo at niebe. Pangalawa, kumikilos ang mga glacier na parang isang malaking conveyor belt. Ang mga meteorite na bumabagsak sa malawak na ice sheet ay unti-unting dinadala kasama ng yelo patungo sa baybayin. Sa mga lugar kung saan nasasagasaan or nababara ng mga bundok ang paggalaw ng yelo, nagsisimulang umangat ang glacier at sumingaw dahil sa matutuyong hangin. Bilang resulta, ang mga meteorite na naipon sa kapal ng yelo sa loob ng libu-libong taon ay napupunta sa ibabaw. Lahat ay nasa iisang lugar. Tinatawag ng mga siyentista ang mga rehiyong ito na mga meteorite accumulation zone. Dahil dito, mas marami pang meteorite ang natagpuan sa Antarctica kaysa sa pinagsama-samang bilang na natagpuan sa lahat ng iba pang bahagi ng mundo. Ang ilan sa mga ito ay nagmula pa sa buwan at maging sa planeta ng Mars. Sa gitna ng napakatinding kondisyon, may sarili at kakaibang fauna ang Antarctica. Subalit, wala kang matatagpo ang malalaking hayop na nabubuhay sa lupa. Ang pinakamalaki at likas na naninirahan sa lupa ng kontinenteng ito ay isang napakaliit na insektong walang pakpak, ang Belgica antarctica o tinatawag na Antarctic midge. Ang haba nito ay 2 hanggang 6 na milimetro lamang. Ito ang kaisa-isang insekto na kayang mabuhay sa napakalupit na kondisyon ng Antarctic. Ang mga larvae nito ay umuunlad sa maliliit na limasan ng tubig tabang at kayang tiisin ang lubos na pagyeyelo at matinding pagkatuyot. Nag-iipon sila sa loob ng kanilang mga selula ng mga espesyal na sangkap, ang mga cryoprotectant na nagsisilbing natural na anti-freeze. Pinipigilan nito ang pagbuo ng mga nakamamatay na kristal ng yelo. Ang siklo ng buhay ng nilalang na ito ay maituturing na tunay na himala ng pag-angkop sa pinakamahihirap na kondisyon sa ating planeta. Ang Antarctica ang itinuturing na pinakamataas na kontinente sa buong mundo. Ang karaniwang taas nito mula sa antas ng dagat ay umaabot sa halos 2,500 2,500 metro. Kung ikukumpara ito, ang Europa ay may average na taas lang na 300 300 metro. Pero hindi ito dahil sa matataas na kabundukan tulad ng makikita sa Asia kasama ang Himalayas. Sa halip, ang taas na ito ay dulot ng napakakapal na yelong bumabalot sa buong kontinente, ang tinatawag na giant ice shield. Ang mismong batuhan, rock base, sa ilalim ng Antarctica ay matatagpuan sa ilalim ng antas ng dagat sa maraming bahagi. Ang bigat ng makapal na yelo ay nagdudulot ng matinding presyon sa crust ng lupa, kaya't ito ay talagang nakukuba o yumuyuko pababa. Kung sakaling matunaw ang lahat ng yelo, hindi lang liliit ang kontinente, kundi unti-unti rin itong aangat o babalik sa orihinal nitong porma dahil sa pagkawala ng napakalaking bigat. Ang prosesong ito na tinatawag na isostatic uplift o isostatic rebound ay aabutin pa ng libu-libong taon. Kahit na ang Antarctica ay itinuturing pa ring pinakamalamig na lugar, may isang bahagi nito na mas mabilis uminit kaysa sa iba pang lugar sa planeta. Tinutukoy natin dito ang Antarctic Peninsula, isang mahabang lupain na nakaunat patungo sa South America.
Sa loob ng nakalipas na 50 taon, tumaas ng halos 3 degrees Celsius ang average air temperature dito. Ito ay 5 beses na mas mabilis kumpara sa pangkalahatang average ng pag-init sa buong mundo. Ang matinding pag-init na ito ay nagreresulta sa pagkasira ng mga glacier, pag-atras ng mga ice shelf, at pagbabago sa mga lokal na ecosystem. Sa isang panig, naglalantad ito ng mga bagong bahagi ng lupa na maaaring tirahan ng mga lumot at lichen. Ngunit sa kabilang banda, inilalagay naman nito sa matinding panganib ang populasyon ng mga Adelie penguin. Ang mga penguin na ito ay lubos na umaasa sa yelo sa dagat na mahalaga para sa kanilang paghahanap ng pagkain at pagpaparami. Walang permanenteng naninirahan sa Antarctica. Wala kang makikitang syudad, bayan, o kahit katutubong populasyon dito. Ang tanging mga taong tumitira sa kontinenteng ito ay ang mga siyentista at kawani ng iba't ibang istasyong pananaliksik. Ang bilang nila ay umaabot sa halos 5,000 katao tuwing tag-init, pero bumababa sa 1,000 na lang kapag taglamig. Sila ay mga pansamantalang residente lamang na pumupunta rito para isagawa ang mga tiyak na gawaing pang-agham o teknikal. Ang pananatili sa Antarctica sa panahon ng taglamig ay isang matinding pagsubok. Sa loob ng ilang buwan, ang mga mananaliksik ay napupunta sa lubos na pagkakahiwalay, hinaharap ang polar night at napakalamig na temperatura. Maaari itong bumaba ng mas mababa pa sa -80, 80 degrees Celsius. Kaya naman, kailangan dito hindi lang ng matinding pisikal na tibay, kundi pati na rin ng napakalaking psikolohikal na katatagan. Ang Antarctica, isang kontinente ng mundo, ay hindi pag-aari ng kahit anong bansa. Batay sa kasunduan sa Antarctica noong 1959, ang kontinenteng ito at ang mga likas na yaman nito ay maaari lamang gamitin para sa kapayapaan at siyensya. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang gawaing militar dito, kabilang ang pagsubok ng armas at pagtatayo ng mga base. Kahit may 7 bansa, ang Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway at United Kingdom ang nagkaroon ng pag-aangkin sa teritoryo ng Antarctica noon. Pinatigil ng kasunduan ang mga pag-angking iyon. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ito ng mga bansang kasapi sa kasunduan na kumukuha ng desisyon batay sa pinagkaisahan or consensus. Ito ay isang natatanging halimbawa kung paano nagkasundo ang mga bansa na isantabi ang kanilang pagtatalo alang-alang sa agham at para mapangalagaan ang pambihirang sulok na ito ng ating planeta. Ang pinakamababang temperatura na naitala sa ibabaw ng ating daigdig ay matatagpuan sa Antarctica. Noong ika-21 ng Hulyo, taong 1983, sa Soviet Antarctic Station na Vostok, umabot ang temperatura sa napakalamig na -89.2 degrees Celsius, -89.2 Fahrenheit. Sa ganitong klase ng lamig, ang isang taong walang proteksyon ay maaring mamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Gayunpaman, ipinakita ng datos mula sa mga satellite na hindi pa ito ang pinakamababa. Noong 2010, sa lugar ng Dome Fuji, naitala ng isang satellite ang temperatura sa ibabaw ng yelo at niebe na umabot sa -93.2 degrees Celsius, minus sa 93.2 degrees. Pero noong 2018, naungusan muli ang record na ito na umabot sa -78 degree, -93.6. Sobrang baba na ng mga temperaturang ito kaya't ang carbon dioxide or CO2 mula sa atmosfera ay kayang mag-freeze at bumagsak sa ibabaw ng lupa bilang yelo. Ito ang tinatawag nating dry ice, tuyong yelo. At ito na ang panghuling impormasyon natin ngayon na parang hango sa isang
science fiction novel. Posibleng nagtatago sa ilalim ng yelo ng Antarctica ang bakas ng isang dambuhalang asteroid na bumangga sa mundo. Noong 2006, natuklasan ng mga siyentista gamit ang mga satellite ng NASA ang isang matinding anomalya sa grabitasyon sa ilalim ng yelong kalasag sa bahagi ng Wilkes Land. Ito ay tinatawag na MASCON, isang abnormal na konsentrasyon ng masa na umaakit sa mga satellite ng mas matindi kumpara sa nakapaligid na lugar. Ang diameter ng anomaliyang ito ay halos 500 kilometro. Ayon sa isang hypothesis, ito ay bakas ng pagtama ng isang malaking-malaking asteroid. Ilang beses itong mas malaki kaysa sa sinasabing nagpahamak sa mga dinosaur. Ipinapalagay na ang kalamidad na ito ay nangyari mga 225 milyong taon na ang nakalipas at posibleng ito ang sanhi ng Permian extinction, ang pinakamalaking mass extinction sa kasaysayan ng daigdig kung saan naglaho ang mahigit 5% ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kung mapapatunayan ang hypothesis na ito, ibig sabihin, ang yelo ng Antarctica ay nagtatago ng pilat mula sa pinakadakilang kalamidad na nangyari sa ating planeta. Kaya, mga kaibigan, mula sa mga talon na parang dugo at mga lawa na hiwalay sa mundo sa loob ng milyon-milyong taon hanggang sa mga bundok multo at bakas ng dambuhalang mga asteroid. Ang Antarctica ay hindi lang basta malaking yelo sa timog ng planeta. Ito ay isang buong mundong hindi pa natutuklasan, puno ng hiwaga at mga kamanghamanghang sikreto. Ang bawat isa sa 20 fact na ito ay tip of the iceberg pa lang. Patuloy na tinatago ng kontinenteng ito ang mga sikreto nito sa ilalim ng napakakapal na yelo. At sino ang nakakaalam kung anong mga nakakabiglang tuklas pa ang naghihintay sa atin. Pinapaalala sa atin ng Antarctica kung gaano pakaliit ang alam natin tungkol sa sarili nating mundo at kung gaano kahalaga na ingatan natin ang mga kakaiba at natatanging lugar na ito. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng hindi pa natutuklasan. At ngayon, may katanungan ako sa inyo. Alin sa mga facts na ito tungkol sa Antarctica ang talagang pumukaw sa inyo? I-share ang inyong sagot sa comment section. Tara, mag-usap tayo.